may mga pick-up point lang po. Tsaka po, hindi rin po tayo nagsusundo ng kliyente po sa harapan ng bahay po nila. Not unless yung sobrang talagang along the highway naman, okay lang. Pero hanggat maaari po, iwasan po natin magsundo ng kliyente sa harapan po ng bahay. Bakit po ba? Kasi ang mga kliyente po, pag sinusundo po natin yung front of their door, sumasama si lolo, sumasama si lola, sasama si katulog, sasama yung mga anak. Ano po ang disadvantage ng ganung scenario? Kasi po ang disadvantage po ng ganun, ibig sabihin, maraming nagbibigay ng contribution na lang sa pag-desisyon. Mas maganda po ang kasama lang po natin is yung mismong buyer. So, yung chances na mag-close po at walang mag-close sa kliyente is nandun po yun. So, mas maganda po kung kaya po ng sila lang po, mas maganda po. Yun po yung mga policy po natin sa pagdating sa next. Tapos na? Excuse mo, na po ba nakapag-sign up na ito sa attendance? Next, ikot muna sila sa loob. Nasa nakapag-sign up na ito sa attendance na? Okay na, wala po kahabol. Jonathan, nakapag-sign up na ito? Tapos yung mga may tulog po po namin sa inyo na mga pwede pa kong bigay ng company po namin is yung yung mga kailangan nyo po. Siyempre kailangan ng brochures, kailangan ng sample computation, kailangan ng e-mail copy, kailangan nyo ng mga soft copy. May bibigay po naman po yan. Kaya lang po, wala lang po. Yung mga brochures po, dala po dyan, mamaya po nalang po kayo accessing. Bibigay nyo po sige mga brochures mamaya. The sample computation already sent na po sa email ng accessing, sent na po lahat. PowerPoint presentations, mga nagpa-Facebook or online marketing, meron na rin po kasi kayo sesi, bigay nyo lang po sa kanyang email address nyo para po masend po na mamaya na dun sa mga interest po kayo. At least you can start selling Washington Place and other subdivisions po ng state land. So, sino po ba si state land? Si state land po, we are one of the leading developer. Well-known siguro na po kami sa Cavite kasi alis na po ng project namin is located at Cavite. Si state land po is almost 37 years na po sa industry ng real estate. 37 years na po kami na gumagawa, patuloy pong gumagawa po ng bahay. Meron po kami project sa Novaliches, Quezon City, which is the North Lake Coast. We have in Manila, the Royal Plaza. Meron din po kami sa Quezon City, which is SM Center Point, katapat po niya. Meron din po kami dyan sa Pasay, kaya lang po solo na linggo. Meron po kami dito sa Bacoor, sa Imus. We have the Crystal Place, the Villa San Lorenzo. Alam niyo po yung bagong district mall? Yun. Walking distance lang po, meron po tayong project doon, which is the Villa San Lorenzo. Tapos, lakad na pa unang konti, meron po tayong project doon, which is the Crystal Place. So, all in all po, ang pwede po natin ibenta dito sa Cavite. We have 5 projects po na ongoing pa rin po yung sa Cavite. We have Imus Cavite, and we have 3 in Las Marinas Cavite. Yung dalawa po natin, kung may mga kliyente po kayo gusto malapit sa eskwelahan, which is the La Salle and the Emilio Aguinaldo College, meron po tayo sa may Burol. Alam niyo po ba yung Burol? Meron po kami project sa Burol, the Chester Place and the Crescent Hills Village. So, meron po tayo doon, may mga ilan-ilan po tayo mga binibenta ron. So, kung may mga kliyente po kayo gusto malapit sa eskwelahan sa University Hill, meron po tayo doon. And also, syempre yung Washington Place po natin, ito po yung newest project po namin dito sa Cavite. So, ito po siguro, sa tingin nyo po kung nakalang po nila po dito, nakikita nyo yung mga Cavite subdivisions po natin. Ayan. So, bigyan ko na po kayo ng idea about kung ano po, about sa subdivisions. Medyo technical lang po ito ng konti. Ano po ba ang dalawang uri dito ng subdivision? Dito po sa bansa po natin, meron dalawang uri po ng subdivision. Ito po yung tinatawag po natin na PD 957 at saka yung BP 220. So ano po ba yung pagkakaiba po nila? Pag PD 957 po, ang mga subdivision po natin, yan po yung tinatawag po natin under the Mintos and Highway. Sa BP 220
120 naman po yung tinatawag natin socialize. And socialize and so, ayan po yan. So, ang pagkakaiba po itong dalawa, siguro, by the word itself, alam na po natin yung ibig sabihin. Kapag sinabi po natin ang subdivision is under PD 957, yan yung mga subdivision po na natawag po natin ng main cost or high end. So, siguro, mapapansin nyo, sa presyo pa lang po, medyo magkaiba na po siya. At the same time, nabili 220 socialized, and economic, yan naman po yung mga tinatawag po natin, mga low-cost subdivision. So, yan po yung dalawang po ng subdivision dito sa bansa po namin. So, ano mga po yung pagkakaiba nila when it comes po sa bahay? Pag sinabi po natin PD 957, aggregate cost and high-end subdivision, yan po yung pag nakita po natin ng bahay. Complete na po siya. Ano po ba yung complete? May tiles, may partitions, tapos yung wallings niya po, yung ganito po, yung tinatawag po natin finish po, finish na po siya. Painted finish, plaster finish. So, livable na po yung bahay. Under the PD 957. Pag VP 220 naman po, yung socialized housing zone, yan naman po yung tinatawag natin very unique. Ano po yung bare? Plaster lang po yung sahig niya, wala po siyang tiles. Yung ceiling niya naman po, one coating lang po yung pintura. One coating lang po siya. Tapos wala po siyang partition. Yung wala po talaga na makikita sa loob. Yung pagpapasok ng bahay, wala mga partition, walang division ng mga wire po, wala po makikita. Pero pag tinawag po natin main cross, or high end, content na po siya, pagdating ka na po, content na po siya. Then, when it comes naman po sa mga subdivision, ang pagkakaiba naman po nila, kapag sinabi po natin PD 957, when it comes po sa pinatawag natin road o yung sa kalsada, kapag PD 957, ang kalsada po dapat is 8 meters to 15 and 22. Yung 22 po na sasabi, yan po yung front, yung harapan po. Yung Washington po natin, under the 22 meters wide po yung kalsada niya po. Tapos, yung mga, yung ano po natin, yung main road po natin is 17, tapos yung mga suburbs po natin is 8 meters. Kapag naman po yung 220, 6.5, okay na. So, kaya kung malalaman nyo lang po, pagpasok nyo sa isang subdivision, malalaman nyo po agad kung under BP 220 or BP 957. Sa kalsada pa lang po, malalaman nyo lang po yan. Then, pagpasok nyo po sa bahay, malalaman nyo lang po yan kung under po siya ng subdivisions. Yan. Anong disadvantage ng mga ganitong scenario? For example, 6.5. Kung may makasalisiyan ka sa sasakyan, kasabay na, may hirapan na po tayo. Tsaka sa mga BP 220, yan po yung medyo maluwag po. Diyan po yung mga nagpapark po sa ating mga kliyente. So, isipin po, 6.5 po yung lawak ng kalsada. Tapos, nakapark po yung isa. Tapos, may nakakasalo pa. Ano na lang po mangyayari po sa daan. So, kaya po, sinasabi sa inyo po is ganito po lang ang logic po niya. Kasi kung may mga kliyente po lagi sinasabi, ang mahal po ng subdivisions po. So, ito po yung mga pwede po natin sabihin sa kanila para po makonvince po natin sila. Kasi para po sa akin, nagsisimula lang po ang sales ng isang ahente at magkakaroon lang po ng transaction sa sales kapag ang kliyente sinabi no. Pag sinabi ng hindi or ayoko. Diyan lang po lalabas yung convincing power po natin mga ahente. Diyan lang po tayo magsasabi ng kung ano-ano para po makonvince po natin ng kliyente. Kasi po, pag sinabi ng kliyente hindi siya, parang wala naman ang magayon na yun. Pero pag ang kliyente sinabi no, diyan pa lang po lalabas ang pagiging sales naman. Yeah. Then, sa inyo po, kasi po tayo, siguro kayo po, niisip nyo, ma'am, for example, ikaw, pag mag-trip ka sa magdadali ng isang kliyente sa model house, tama po ba ako? Sa mga model house po. Ako po, nakagawin ako po pag mag-tripping ako. Bago ko po siya ipasok sa model house, ipapakita ko muna po yung kalsada, kung paano po ginagawa yung bahay namin. Kasi po, ang main strength ng company ng state land is kung paano po ginagawa yung subdivision at yung gawa po ng bahay. We're proud to say na ang warranty po ng isang bahay ng state land is under the 15 years construction. Ibig sabihin po, ang kliyente po natin pag bumili po dito, pwede po sabihin sa kanila, ma'am, pag bumili po niyo yung bahay na yan, pag over 20 no, 15 years po ang warranty po natin. Yan po yung mga pwede po natin sabihin sa mga kliyente kapag gusto po nila mag-avail po ng bahay po sa atin. Ayan.
Then, tapos po, di-discuss ko rin po sa inyo yung dalawang uri, actually tatlong uri po ng bahay. Yan. Yan. So, meron po tayong tinatawag na single attach. O kapag nakita niyo po yung acronym niya, SA. Ayan. Yung isa naman po is single detach. Ano yung pagkakaiba po nila? For example po, ito po yung lote ng single attach, ito po yung lote ng single detach. Okay. Kapag sinabi po single attach na bahay, ganito po yung style po ng bahay. Yan. So, masasabi ko natin single attach ang isang bahay kapag meron tinatawag na firewall. Yan po yung single attach. Tsaka kung mapapansin niyo po, yung bahay nakadikit sa property line po ng isang lote. So, ibig sabihin, kapag single attach, meron kang bakante sa harap, meron kang bakante sa likod, meron kang bakante sa bandang kanan. Pagkakanan po kayo dito kanan. Yan. So, ito po yung provision sila for parking. Naintindihan po? Yan. Ano naman yung tinatawag na single detach? Kapag tinatawag naman yung single detach, ang bahay nakatayo sa gitna. Yan yung tinatawag natin na single detach. So, ang ano po, ang pagkakaiba niya po, wala po siyang firewall na tinatawag. Yung firewall, alam niyo na po may firewall. Mamaya po papakita ko sa inyo what's firewall. Kapag po kasi may firewall, wala po siyang bintana. Wala na po siyang bintana. Basta firewall na po siya. Hindi po tulad ng single detach. Sa lahat po ng sulot niya ng bahay, may mga bintana po yan. At ang maganda po sa single detach, may bakante sa harap, sa dalawang gilid, at sa center. Yan po yung single detach. Naintindihan po? Wala po bang tanong? Pwede po kayo magtanong po. Tapos, meron din po tayong tinatawag na yan. Meron din po tayong tinatawag na townhouse. So, ano naman, row house. Ano naman yung row house? Yung row house po, for example, yan. Yung rows naman po na sinasabi, from the word itself, row, sila po yung magkakadikit na bahay, na bunggal lang, na single story lang po siya. Yan po yung tinatawag natin row house. Kapag naman po tinatawag na townhouse, yan. Yan naman po yung two-story na tabi-tabi. Yan naman po yung townhouse na sinasabi po natin. Yan. So, para po, let's say, makakita kayo sa brochure, pag sinabing RH, row house. Kapag naman hindi po red horse na, kapag PH po, townhouse. Ayan. So, doon pa lang po, pag may nakita kayo mga brochures po ng state land, doon yung po nalaman kung anong uri po ng bahay po ang binibenta po natin at anong uri po ng bahay yung gusto po ng client natin. Pag sinabi nila, gusto ko dito punta ang house nyo, so wala pinapinibig sa mga. Ayan. Yan. Tapos po, this year, 2015, meron po kami mga promos and incentive na syempre para po sa agent and broker po. Na syempre, yung nagbebenta po sa akin, yun yung mga karapatang mga incentive naman din po kapag nakabenta po sa state land. So, yung incentive po namin na tinatawag po is yung, ito po
po yan. So medyo maliit po mamaya tayo ito na sa inyo. Let's tour the brands. So ito po yung promotion incentive namin for year 2015. So ano po ba yung meron po dyan? So as agent po, kapag ang isang ahente po namin, nagkaroon po ng benta within a year sa loob ng isang taon, starting January, nakabenta po siya ng isang 15 million na good reservation. Si State Land po ay magbibigay po ng isang sampung 30 inches LEDT. Sa isang taon na po yan. Bumenta ka lang po ng 3 million every month. Magkakaroon. Then, kapag medyo mas mababa sa 15 million, gusto mo lang magkaasan pa ng konti, 20 million po, bibigyan po namin kayo ng Honda Scoop. Yes, 20 million. Then, kapag medyo mababa pa rin sa inyo sa 20 million, kaya natin si 25 million, so meron na po tayong crypto ma-offer po. So, ano po ba yung mga inclusion po niyan? Bibigyan po namin ng 4 days, 3 nights, round plane ticket, tsaka po yung mag-wala accommodation. Sabag na ito yung state na. Yan. So, kaya po ba? Yan. Then, syempre, hindi lang naman po yun. Sa amin po, for example, ang isang ahente po, makabenta lang po sa amin ng isang Washington, ng isang Crystal Place, ng isang Chester Place, yung mga project po natin sa Cavite. You're automatically give a 5,000 incentive. For example, si client po natin nag-reserve ngayon, magkano po ang reservation? Ang reservation po natin is 40,000. Deductible naman po sa loan payment po nila. So, paano po yan? Pag ang client po natin, tinilip natin ngayon, let's say, awa ng Diyos nag-reserve, si client po is meron po pinatawag na incentive na 5,000 pesos. Yeah. So, yun po yung kumagapang mobilize or pang-kahit po namin. Siyempre, malaking bagay po 5,000. Yan. Tsaka yung 5,000 na po na yun, incentive po yun. Over and above incentive, hindi po yan tingin sa commission na ipinangako sa inyo ng broker nyo. So, tatandaan po yan, over and above po siya, hindi po siya kasama or tingin sa commission na makukuha nyo. Then, during open houses, yung open house na tinatawag, yan po yung invite clients. So, meron tayo mga tent sa harapan. Yan yung open house. This coming Valentine's Day, February 14 to Saturday, magkakaroon po kami ng open house po dito. Kuya, kung may mga kliyente po kayo na gustong i-invite, papuntahin po natin sila kasi pag ang kliyente po natin nag-reserve sa isang open houses, from the 5,000 itself, magkakaroon po rin po ng ibang freebies like giving 25 kilos of rice, giving a box of apple, then a box of Ferrero chocolate, depende po kasi sa team natin this coming Valentine. So, kapag napag-invite po natin sila at nag-reserve, so asahan po na makakakuha po kayo ng mga ganyan incentives. Yun. Then, sa amin din po, nagkakaroon din pong stage na tinatawag po namin mga sales kick-off or yung tinatawag po namin kasi this coming summer, nagkakaroon po kami ng mga games, so ini-invite po namin mga brokers and agent to, let's say, a basketball, tapos yung mga Pinoy na laro, let's say, soft days, nag-invite din po kami sa mga agent and brokers po namin para ma-enjoy naman din po natin syempre yung sa amin, hindi po yung puro pagod lang sa pagbibenta. Yun. Tsaka po, asahan nyo naman po, kapag nag-text po kayo, for example, sa akin, po yung mga concern po kayo, minsan lang po talaga hindi ko pagod masagot kasi nag-deliving or may ginagawa. Kasi iwanan nyo lang po ako yung text, at least kung kaya po natin sagutin or may mga gusto yung magpatulong o sabihin sa kliyente nyo, gusto yung magpag-briefing sa mga kliyente, pag-available po ako, sasamahan po kayo. Tsaka yung mga materials po, kasi more or less, kay Ma'am Ceci ko po talaga sinasend yung mga sample combinations. Kasi ang alam ko, dumidiretso naman po sa kanya. Then, idadang yung mga dangin niya po, sa inyo na lang din po, isasend yung mga, ano. Pero, kung siya po dumiretso sa akin, tapos ipapaalam mo na lang yung kay Ma'am Ceci, pwede naman po, para at least, let's say yung visit po sa Ma'am Ceci or wala, medyo okay naman po yung time, isasend ko rin po sa inyo. Mamaya po lalagay ko po yung contact number ko, tsaka yung email address ko para if you have some questions or kailangan ko ng, kasi ang alam ko, ang Zonal Realty is more on e-marketing or online marketing. So I think kaya mas kailangan yung mga soft copy ng mga ganung bagay. Yeah. Then, sa training po natin, make sure po na, let's say, biglaan, i-advise nyo pa rin po ako kapag may mga training po kayo. Mas maganda po kasi na lalo na po kayo mga bago. Mas maganda po kasi nasasamahan po kayo when sa training para po medyo ma-minimize po natin yung konting, ano po, medyo, hindi ko man sinasabi po na mali, pero mas maganda po kasi smooth yung takbo ng transaction. Kasi
biglaan po wala po ako doon, text nyo lang po ako pag malapit na kayo. Then I have my some co-workers naman po dyan na pwede po kayo i-assist. Yun. Yun po yung ano po natin, yung community review. Kasi, syempre gusto po natin yung ma-order na natin ng kliyente, makusap po natin yan as soon as possible. So, mas maganda po natin. Kasi, I have the prices, I have the availability of the black and blacks para po mabigay ko din po sa inyo yung tama, hindi po tayo mag-hammer sa kliyente. Kasi, lalo-lalo na po sa computations, mas maganda po na tuturuan ko naman po kayo, pero hanggang, ano po, ako muna po yung gagawa ng computations po natin. Kasi, even a single centavo na magkamali po tayo sa isang kliyente, napakahirap na pong balikin ng kliyente. So, kaya po kung kaya, i-text lang po ako na Gino, hindi din ako putak sa Washington. Pero pag alam po, pag tinext po din sana ako na may lang yung driving, at least an hour before, kasi sa Makati po ako nagagaling. So, kahit po isang oras lang po, bigyan niyo po ako ng alam ng traffic para po makahabol po ako sa driving ko. Kaya, malinaw po ba? Wala po ang tanong? Kasi po, sabi po sa akin, dalawa lang daw po ang uri ng speaker. Kapag daw po walang nagtanong, dalawa lang daw po yan. Kung naiintindihan o walang naiintindihan. Yeah. So, iikot po tayo ngayon sa mga model houses. Then, siguro po, kapag hindi ko po kasi, siguro ayos for schedule agad kay Ma'am Ceci para po dalawa naman po yung laptop at yung projector para lahat guys ma-discuss ko po sa inyo. Starting lang from the computation, closing process, documentation process, at saka po syempre yung mga additional incentive and promos na may bibigay po namin sa inyo. Yan. So, sana po pag nagkita-kita, nagkausap po tayo, pag kinakamusta po kayo, ang sasabihin niyo po sa akin, eto, mayaman na. Yan. So, ito po tayo sa mga model houses. You can take pictures. Kapag gusto mo mag-take ng pictures, ilagay sa internet, wala akong problema. Pero, mas maganda po, siguro, dahil medyo marami po tayo, siguro hati po tayo at least 3 groups. Yung iba po makukuha muna sa mga bungalow, yung iba makukuha po sa mga two-story. Kasi wala po kayo makukuha ng pictures kapag lahat po kayo sa isang bahay. Puro kayo lang po mag-picturean. So, mas maganda po, siguro hati na lang po. You can make tour, ikot lang po kayo. Tapos after, kung pwede kaya pumasok sa loob, isa sa kayo magpapadala, dito tayo sa loob. Pero balik din po kayo agad kasi ang alam ko po, order po ng lunch free ng Ceci para po sa inyo. Tsaka po ano, please, yung mga display po sa mga model house, medyo pakinaga na lang. Yeah. So, number 2 nga po pala,